Or good morning pa rin mga kababayan, ma'am sir. This is John pa rin, the Filipino channel ko ang iyong In lingkod. 90 meters, So make today a nga sharp is left at the traffic light. February 15, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may flower market, Maria Clara Street, Barangay 343, Santa Cruz, Manila. At dadalhin po natin yan sa may First City Provincial College, Francisco Avenue, home sa Nara, Jose Del Monte. In 60 meters, make a sharp left at the traffic Jose light. Del Monte City, Bulacan na. So yan, medyo matalayon sa may Bulacan pala to. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Head northwest on Donk in 30 meters. Disclaimer make a lamang po, sharp ang left at the content po traffic natin ay light. kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan po ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pahong dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, sa magbabalik po tayo mamayang onte. In 100 meters, make a sharp right at the traffic light. 400 meters pa. So malapit na po tayo. Pagliko natin dyan sa kanan ay yan na yan, sa may Maria Clara. Yan, so dito yung mga bilihan ng mga flowers. Dito yan sa Dangmo, hindi ko alam kung saan banda yung sinasabi nilang banda. Basta dito yan. Dito yata sa kabila yung Dangmo sinasabi, pero hindi ko alam kung part din ng Dangmo ito. Hindi ko alam, hindi ko kapisado. Pero dito kabulaklakan talaga. Doon sa pinanggalingan natin kanina ay sa Bulaklak, halos sa dire-diretso. At dito naman din, ito halos diretso din itong itong kakananan natin ay sa Bulaklak yan. Mamaya papakita po natin. So sa mga bumibili ng flowers ay dito talaga yung sadya, sapagkat mas maraming pamilihan at mas marami mas mura kumpara sa mga ibang shops. Yan, ikot dito ka. Ayan, hindi pala makita sa camera, no? Pero yan, sa mga kabandang kanan po natin is puro bulaklakan yan. Dikit-dikit na pwesto ng bulaklakan. Hindi pa nagki-clear dyan sa kaliwa. Sana bulaklakan din yan para makita po ng camera. Kasi dyan po nakatutok yung ating camera sa ngayon. Natatakpan Maria Clara Street. Record na ako, no? Pinakadaskan po natin. Nagre-record at ina-upload yan sa aking YouTube channel po, Jam the Filipino channel. May YouTube channel po kayo, Sir. Ano pong YouTube channel niya, sir? Jam In the 50 Filipino meters, channel po. turn left at the traffic light. Follow mo po kayo. Sige, salamat. Ano po ulit, sir, pangalan? JAM, Jam the Filipino channel. The Filipino channel. Apo. Paano po yung 36 na po wala kayo? At yan, madadagdagan pa ulit yun. Famous Continue po
Palay na sakyan 900 ko. meters, then turn right onto Hindi naman. Bedford Road. Meron talagang mas mga sikat yung mga sa mga Grab ang dami. Lalo na si parang ang pinakamaraming subscribers sa Grab is si Don Berto. Yung nagpa-prank na Korean. Ah, Ako nga din nanonood doon Dahil maganda rin talaga yung ano niya motor million na po yung subscriber. Hindi ko na alam kung million. Dati daan lang naman din. Pero hindi ko alam ngayon. Ngayon kasi medyo nag-ano na rin, medyo busy. Bibihira na rin ako makakapanood. In fact, sarili kong video hindi ko napapanood. Hindi pinapanood sa Busy na rin. Continue straight at the first traffic light. Then, in 200 meters, turn right. Dito, kailangan lang talaga careful dito. Bawal magkamali dito. Pag nagkamali ka dito, nako po. Dito. Manigurado na tayo. Pwede dyan. Kasi nga lang, manigurado na tayo dito kasi straight tayo. Dyan kasi pagka may sinumpong huhulihin yung pagkadumiretso. Ang hirap po dito sa may Sampalo. Ang dami mga one way lang. Oo. Buti parang wala naman na yata ulap. Oo, ulit din eh. Lagay ko di na ulan. Inubos na niya ata kahapon. Malakas kahapon eh. Mga po eh. Malakas kahapon. Lakas nga po dito sa Manila. Oo. Continue straight at the first traffic light. Lakas ng hangin. Then, in 200 meters, turn right. In 100 meters, turn right, then turn left. Ayan, tulad yan. Galing yan doon. Nahuli na. Dimiretso siya. Naabangan na siya. Ano po pala mga content? In 100 meters, turn right. Ito, karamihan ito. Itong sa biyahe ko. Dito sa YouTube, dito talaga. Pero marami. Kasi channel ko yan. So, maraming iba't iba. May cooking, ganon. May mga ganun din. Kasama ang family ko, mga anak ko at asawa ko. Yan na po ano. Isa pa lang. Ay, may mga anak pala. Anak lang. Ay, Mga pala yung ginamit ko eh. No? Mga gusto nyo po dagdagan eh. Ay, opo talaga. Talagang gustong gusto kaso wala pa eh. Hindi pa kalooban ni Lord talaga. Yung plano niya po ilan? Ilan po gusto nyo mangyari? Ay, kung susundan ng plano ko simula nung kabataan ko talaga, gusto ko 12. Hindi nga sir. Oo, gusto ko talaga 12. Eh kaso nga lang, sabi ko nga, Hirap nga po. bukod sa mahirap, talagang kung hindi kalooban o hindi niloloob ni Lord yung kagustuhan mo, wala din. Hindi rin yan mangyayari. Christian po kayo sir. Ako. Saan po kayo nag-church? UPC po, United Pentecostal Church. So, yun. Pasalamat pa rin dahil merong isa. Ilang taon na po? 6 years old. 6 na po pala. Oo, 6 na. Kaya nga, Tagal pa nung kasunod. kaya nga umaasa pa rin talaga. Kaya pa naman. 46 pa lang din naman ako. Tika, naparit pa tayo. Parang late na po kayo nag-asama. Opo, medyo late na. Kaya, Will talaga ni Lord sir. Continue for 1 kilometer, then turn left onto Tama, Andrews 36 Bonifacio ako na sa Avenue towards EDSA. At hindi rin kami agad nakabuo. 40 na ako yun ang well, OFW kasi ako Ay, OFW. dati. So pagbalik ko na lang ulit pag saka kami nakabuo. Kaya ngayon medyo
focus na lang ulit dito sa Pilipinas. Baka sakasakali makabuo ulit. Well, kung luluibin ng Diyos pa rin yan. Hindi po pala yung bansa. Nasa Saudi Arabia. Pwede po daw. Hmm. Actually, pinakamaraming OFW talaga Saudi. Kasi ang laki naman kasing bansa yan. So, Anong work yun sa Saudi? yung pinaka-latest doon is supervisor and coordinator din ako sa may Saudi Arabia. Pero In 300 simula meters, turn left at the traffic light. driver, ganun din. Admin. Basta bus na po na tumaas. In 100 meters, turn left at the traffic light. Continue on Andres Bonifacio Avenue towards EDSA NLEX for 2 kilometers. Ito lang pagka gawing doon sa inyo. Continue straight at this traffic light. Malaking sugal talaga din yung ano namin kasi walang ano doon. Ano? Ay, wala po. Oo, hindi katulad, buti pang yung Laguna eh. Laguna meron eh. Pero doon, walang booking doon. Wala ko Bakit po pala sa area namin? Oo, seryo yung gano'n. Wala doon. Sugal po. Laking sugal talaga. Hindi nga po, hindi po kayo nag-cancel. Hindi siya baka cancelan po. Hindi, hindi po gali kasing mag-cancel. Ano po, ang ano ko kasi, syempre, dinadaan natin na lagi yan sa panalangin at ako naniniwala lahat ng binibigay ay although ang nag-a-arrange niya is si Grab, pero alam ko ang nag-a-arrange ng lahat Continue is Lord straight yan. at this traffic light. So hindi ko tinatanggihan na yan. Alam ko, yan yung binigay niya sa akin. Para sa akin yan talaga. So, laban lang ng laban, sige lang ng sige. Ay, malaking sugal. Traffic pa dun sa amin, sir. Actually, ilang beses na rin ako nag-ano doon. Mga ilang beses na po. Ilang beses na rin ako doon. Yung MRT7 po kasi grabe. Traffic, bukod sa traffic talagang walang makuha. Kailangan mo pang magpagapang pabalik. Pahirapan po. No. Pero ngayon pinapadaan tayo ng NLEX. NLEX na lang no? Para mas mabilis. Para mabilis siguro. Okay lang po ba? Sige, NLEX na lang tayo. Arriving in an hour and 12 minutes at 9:45 a.m. This route is toll-free. Toll free, NLEX yung toll free, posible ka mo eh. May NLEX bang toll free yan? Ewan eh. Paano naging toll free yan? Continue straight at this traffic light. Makilugin sa NX. Hindi, actually, sagot nyo po yun. Continue for 1 kilometer. Sagot- Keep sagot left ng and passenger forward po onto yun. Andres Bonifacio Avenue. 79 yata po yun. 79, 74. Pagka ganyang mga expressway po, Sinasagot ka. sinasagot ko ng ano yan. Continue straight at Pagka the first sinabing traffic light. hindi tayo Then, sa in service 1 kilometer, keep left sinusundan lang before. namin ng ano. Kasi syempre, sila yung ano dun eh, sila kasi yung magbabayad. Kasi naman matraffic tayo sa Oo. Pero malaking ano talaga itong Skyway. Malaking tulong yan. Oo nga po eh. Lalo na pagka talagang ano sa airport. Kasi direktamente sa airport yan eh. Tutumbukin niya airport talaga eh. Kaya kahit nagaling kang Bulacan, mas mabilis pa rin ang biyahe kasi tutumbukin mo din yung Skyway. Ang bilis pa rin.
Saan po kayo nag-church, sir? Ano po? Sa local church lang po sa amin. Ano po? Pangalan po. God's Sovereign Grace. Community Baptist Church po. Baptist. Baptist naman po. Kapag kasi dalawang uri yata yung Baptist. Kayo ba yung sa One Save Always Save? Opo sir. Kayo po ba yung sa Pentecostal po sa inyo sir? No? Pentecostal, oneness naman yun sa amin. Ano sir? Oneness. Yung one God lang. Ganun po. Ay, hindi po Trinity. Hindi po. Yun nga po. Sa inyo pala yung Trinity tapos Yun lang po yung malaking difference na crucial po talaga. sa religion talaga. Diyan lang, pare-parehas yung kaso nga lang, siyempre sa interpretation kasi. Interpretation doon nagkakaiba. Doon na nagpabanghayan. Kasi sa interpretation na yan. Pero sa akin, sariling opinion ko lang naman yan, pare-parehas lang yan. Pare-parehas lang yan. Kasi kung bakit hindi talaga direktamente isinulat. No, ako isa, kami tatlo. Bakit kayo hindi sinulat na gano'n? Kasi parehas. Kung ano yung pananampalataya mong yun siya, yun na siya. May pasen din naman lahat Trinity or oneness. May pasen din. Although medyo marupok yung oneness. Sariling opinion ko yan nababangga talaga yun. Natitibag. Para sa akin, pero sa amin, sa kinabibilangan ko, is oneness talaga. Ewan ko, hindi ko pa kasi alam yung mga deeper na, siyempre hindi isa kung ordinaryong lang, membro lang. Siyempre sa mga pastors, kabisado nila yan. Pero sa akin, hindi ko nga yung ganun. Pero sa aking sariling pangunawa naman, kung sabi siya nagbabasid naman kasi tayo ng Biblia, ay talagang mas matimbang din sa akin na Keep left at talaga the 4, then in 100 meters, may keep Trinity. right at the 4. Yung ibang iba po pag Muslim, talaga In ibang iba 70 sa meters, keep right at hindi the tayo 4 magkakasundo Andres talaga. Bonifacio Avenue. May mga bagay po na pwede kayo mag-agree to disagree. Kaso may iba po mga bagay. Tama. Mali talaga. Continue for 1 kilometer, then keep left at the fork onto North Luzon Expressway. Ang isang, kasi nanonood din ako during my time din sa Saudi Arabia. So siyempre ang Saudi kasi ang pinaka talagang libangan din yan talaga. Kasi mas lang din naman ang trabaho dyan, 8-8 lang tapos hindi pa gaano pagod sa trabaho. Minsan di gaano pagod, pero talagang minsan talaga stress talaga. Sobrang stress. Well, pagdating ng bahay, siyempre wala kang pagkatapos ng lahat, luto, laba, wala ka na ibang gagawin talaga. Pagkatapos makausap ang family mo, boring na, hindi ka pa inantok. So, nunood ka talaga. Yun ang libangan. Kaya nga, kaya Facebook, YouTube ang naging libangan namin doon. So yun, sa panonood ko din ng mga movies at saka yan, yung sa mga ngaral, iba't ibang mga Please ngaral. drive safely. Doon ko na din pagtali-tali yung pagkakataon explanation. So medyo na din to ako sa sa mga kapaliwanagan ng 70 Adventist. Talagang may din, medyo din sa akin. Okay din ako sa mga paliwanag din. In 200 meters, keep Although left hanggang at ngayon the 4. kumakain pa rin talaga ako ng baboy. Masarap ang baboy kasi ang paninindigan ko naman dyan, ginawa naman siguro yan ng Diyos para makain. Kasi malaman ang baboy diba? Malaman Ganun po pala yung 7th day. 70 Continue talaga on kumakain North ng Luzon baboy yan. Expressway for 11 Wala po pala kilometers. yun. Wait, matagal din ako hindi kumain ng baboy. Nasa Saudi ako. Hindi talaga ako kumakain. No choice, wala Wala po ba na Wala, bawal doon. Ay, bawal po. Ano nga, Ang Muslim country nga pala yun. Muslim country yan bawal yan. Oo nga pala.
yung argument nila dun sir, yung sa ano, no, yung na-possess ng mga baboy, yun ba yun? Maduming ano daw yung baboy. Sa ibang mga ano, sinasabi nilang argument, yun nga, isang argumento nga nila na yun nga daw, dahil na-possess daw ano. Pero actually, talagang babasahin ang Biblia, para sa aking sariling opinion, hindi, utos talaga yun eh. Sa Deuteronomy, di ba? Na literal talagang word for word na binanggit talaga na yung baboy na talagang karuman-duman. Although sinasabi nga ng karamihan na yan ay para sa Israelitas. Pero hindi para sa lahat yon. Yung konteksto, yung teksto. Pero para sa akin, sa sarili kong opinion at kapaliwanagan ng libro natin ng Baptist, Seventh-day Adventist yan, parang oo parang tama kasi lahat naman ng utos doon sa kanino ba talaga di ba? Para sa mga Israelitas, o di ba para sa atin din lang naman lahat na yon, di ba? So ibig sabihin para sa lahat na yon. Sa isa pa, hindi pa nililift yun Di ko nakita sir nakita nyo? 74 or 79 yan ang alam ko Ito sir, hindi ko nakita. 79 na lang sir. Mabilis yung dapat pinapanatili muna nila doon. Hindi ko napansin. Oo. Sir, abot ko na ba ngayon? Sige, mamaya na lang. Mamaya Mamaya na lang. Saka yung sa naman, sa isang argue naman doon sa para sa akin, hindi yun matibay. Yung na-possess yung mga baboy. Hindi matibay yun. Kasi tingnan natin himay-himayin natin. Ang sabi, pinalayas yung mga demonyo, yung mga masasamang espiritu, at yun nga, hiniling nila na punta sila doon sa mga baboy, di ba? So pumunta sila nga doon sa baboy, nastupan yung kanilang kahaningan. So yun, interpretasyon ng iba, kaya madumi ang baboy. Pero kung talagang unawain yung talata, ang sinasabi naman doon, nakapasok na sila. At anong nangyari sa mga baboy? Di ba sila ng mga nalunod sila lahat at namatay. Ni isa walang natira. Kasi kung mayroon sanang natira doon, okay, maaari siguro kasi magiging lahi-lahi yun, okay, maaari. Pero hindi, ang sabi ng Bible, lahat namatay So ibig sabihin, yung lahi yun ng baboy na yun na pumasok doon yung demonyo, wala na, namatay na. So wala na yun. So medyo marapot yung ganong argumento, diba? Para sa akin backup argument na lang. Masyadong hindi na siya yung main argument. Para sa mga siguro medyo pa sa medyo pa yung level ng pwede mo gamitin siya. Pero kung medyo ang kausap mo siguro yung mga dapat hindi na siguro. Parado ka agad siguro doon para sa akin. Lang naman, sarili kong opinion lang din naman yun. Kasi parang hindi mo pwedeng pang-rebat yata yung ganun sa Pero yung talaga, wala ka pa kasing mababasa sa Biblia na nilift na yung pagkain ng baboy, nilinis na talaga siya. Mababasa sa bagong tipan nung isa pangitain nga ni Pedro, di ba? Na yung lahat ng mga marurungi sa nga nakakita, tapos sabi na Panginoon kumain siya, di ba? Dalawang beses yun, tapos sabi ng nilinis na. Pero may marupok din kasi yun kasi kung unawain ng talata, hindi naman yung hayop ang tinutukoy doon tao nang nilinis na, hintil yung sinasabi doon hintil yun. Keep left and continue straight. Hindi ko masyadong naaaral sa Deuteronomy. Deuteronomy, talaga litra por litra talaga mababasa baboy. Mga commandments talaga na doon nakalatag. Na hindi lang naman pala 10 commandments
lost po pala talaga sa malapit. Ang dami full of loss ang Tora. Kaya wala po talagang perfect eh. Oo, walang perfect. Talaga. Si Jesus Christ lang yung tao talaga sir. Tama, tama. Pinasa niya lahat ng sa Torah. Wala siyang sinuway. Yan. Ano naman sir, pananaw niyo sa mga iglesia ni Cristo, mga ganyan. Mhm. Ano ba? Maliligtas kaya sila sir, tingin mo? Ano na pa? Hindi ko naintindihan. Maliligtas kaya sila? Kasi sa iyo, Ah, kakaroon po ba sila ng salvation? Sa akin lang namang sariling opinion, wala tayo sa ano dyan. Hindi natin alam yan kasi ang kaligtasan naman hindi naman tayo ang ano dyan. Well, si Lord na ang bahala doon. Siya naman nakakaalam ng kung anong motibo ng bawat puso. Kasi sa naobserbahan ko din naman sa ano, yung mga ordinaryong miyembro, sumusunod lang sila kung ano yung turo. So ibig sabihin yung kabilang utak nila hindi, kumbaga sarado, hindi nabubuksan. Hmm. Hindi nabubuksan. So andun lang sila sa isang pinto na tao siya. Pero hindi nila nakikita yung ano na sa kabilang pagkatao, meron mo siyang isang katangian kasi may dual nature siya. Oh. Hindi nila ini-explain yung pagka-Diyos niya. Hmm. Yung pagka-totoong tao, nagkataong tao talaga eh. Totoong tao talaga. No, pag nagbabasa sila, ako yung tao. Dinidin talaga nila yung pagkatao niya. Totoo naman talaga nagkataong tao eh. Oo nga po eh. Totoo naman Tama talaga naman. eh. Tama naman. Totoo yun, pero hindi nila ini-explain mabuti nung bago siya nagkatawang tao, ano siya? At saan siya nanggaling? Napakaraming talata ng Biblia ang nagsasabi at nagpapatunay Yun na nga hindi po. talaga hindi talaga siya na nag-originate dito sa mundo. Hmm. Nagkataong tao talaga siya, na siya ay bumabalang talaga dito. Oo. Ay, bakit hindi ko lang alam so wala tayo sa ano din siguro para sa mga ordinaryong membro, hindi na talaga nila yan siguro dahil sarado. Yun Sabi nga nga naman sa Biblia na hahatulan naman ang isa ayon sa pagkaunawa, pagkaalam. baka may mga members sila na tama naman po yung paniniwala. Saka ano yan eh. Nasa heart naman nila yun. Nasa ano yan talaga. Kasi ang kanya-kanyang kaligtasan talaga yun eh. So wala tayo sa ano para magsusunod ng bawat isa, Kristiyano man o hindi, kapanampalataya man o hindi. Kasi minsan kasi yun nga, kung magbabasihan talaga yun yung talata ayon sa pagkaalam sa atin. Saka isa pa, mayroon din naman kahit na nasa loob ng church, mayroon din namang mga lihim din na ginagawa minsan. Oo. Kaya nasa ano yan, nasa tao na yan. Tama. Kung kahit na andun siya sa ibang religion na sa tingin mo hindi maliligtas, kung sa motive ng puso niya, sa iisip niya takbo, maganda, nakakalugod sa Diyos, ay wala ka na daw. Kasi nalulugod ang Diyos sa kanya eh. Hindi naman sir yung pag-join sa religion. Hindi naman talaga yun eh. Nakakatulong yung nakakatulong yung pag-join mo sa religion kasi siyempre marirefresh lagi yung utak Oo nga po. mo sa May educate. so may educate ka pa. Pero yung sa Personal kaligtasan, po yun, hindi natin alam yan eh. Hmm. Although sa paniniwala nyo, once saved, always saved, di ba? Opo. Tapos yun lang parang Jesus is the way, the truth, and the life talaga sir. Na parang ano lang, unless kilalanin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, maliligtas ka pa. Personal talaga siya sir. Sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya mas motivate ka mag-share about the gospel and about kay Jesus para yan maligtas sila. Kayo naman, ano naman ang talagang ano nyo sa mga iglesia ng Cristo? Sino na sir? 4 kilometers. Ano naman then ang turn right to ano take niya? the exit 23 towards Malaga. Ano yun anong tanong? Keep Ano ba yung tanong niya left, kanina? straight. Nasa tingin nyo kaya, yun nga. Yung maliligtas po yun. Tingin ko sir, kung ano, personal naman siguro, baka yung mga ibang members ng Iglesia ni Cristo na tumanggap kay Keep Jesus left, bilang continue straight. personal Lord and Savior, din maliligtas sila sir. Yun yung pananaw ko. Personal naman. Kaso, tingin ko sir, parang may mga ano din sila na hindi talaga tama base sa pagkakapaniwala, paniniwala ko ayon sa Bible. Kagaya nung
wala daw ibang maliligtas. Tama ba, Ah, sir? yun nga eh. Walang ibang maliligtas kung Makasarili, hindi nila pagka makasarili na yung ganun nga, no? Sila lang daw. Sa labas ng iglesia, walang kaligtasan yan. Oo. Pero tingin ko, sir, kapag ano eh, no? Parang kapag tinanggap mo na si Jesus Christ bilang Lord and Savior, tapos kung mababago ka na po nun, di ba? Parang Mhm. yung power ng Holy Spirit ay magbabago sa buong Opo. pagkatao. Hindi, parang ma-reveal na din dapat sa'yo kung ano yung katotohanan, di ba? Ah, Yung mga mali, tatalikuran mo na. Personally, sir, tingin ko talaga mali talaga yung kung sino lang, sila lang. Sino lang hindi nila, kaanin nila yun lang maliligtas. oo nga, yun nga. Yan nga. Continue for 2 kilometers. Maling-mali nga Then yun. turn right to take the Parang tingin exit ko kung Parang sinarili yung kaligtasan eh, no? kayo lang, pinagdamot. Ang lakas nyo naman kay Lord, no? Sabi nga na naglolo ko sa kanila, sir, yung rocket daw yung simbahan nila, tataas na. Mga daw ano eh, spaceship ang panlangit. Eh, mga biroan lang naman ng ano dati ng mga kabataan din. Ah, sabi, ay, wala, takot talaga ang demonyo dyan, sabi ng mga, ayun, sa kabataan lang ba? Eh, kasi matutusok dyan siya dyan, no? Pagka bumaba siya, sabi. Di ba, patuloy yung ano, patuloy yung ano nila. Pero biroan lang din naman yun. Ang tutusin, maano nga din na, mas, sa akin yung Katoliko, mas okay din na kasi naniniwala silang ang Panginoong Jesucristo ay Diyos din eh, di ba? Oo nga. Oh, Trinitarian din palang Katoliko. Oo. Kaso yung parang main na pagkakaiba naman po talaga sa amin. Parang sila parang naniniwala parang faith plus works yung kaligtasan. So, kailangan pa nila paghirapan. Eh sir, sa amin kasi as in, Continue for ano lang 900 talaga eh. meters. Then turn Pananampalataya right to lang take kay the Jesus exit yung 22 makakaligtas. meters parallel. By grace through faith alone. Ganun. Yung paniniwala na hindi, walang ambag po yung mga mabubuting gawa para maligtas. Parang ano lang siya sir, parang resulta na lang ng pagka-save mo. Kaya ano, nagkakaroon ka ng kakayahan na gumawa ng mga mabubuti na naaayon sa will ni Lord. Hindi talaga yun yung nakakaligtas. Parang result lang talaga siya ng faith sa Panginoon. Ganun po yung parang belief namin. In 400 Pag sa Catholic, meters, sir, turn parang right to kailangan take ka the bang exit mga 22 gawin. meters parallel. Ganun ata. Kilala niyo si ano, Seventh Day Adventist, Seventh Day, Baptist din yun si Pastor Rian. Sino pa? Rian. Ano na yung pangalan ng Pastor Rian? Nakalimutan. In 200 meters, turn right to take the May exit YouTube channel din 23 yun. on the ramp. Ano siya, apologist siya, magaling siyang debater ng seventh ay Adventist. Adventist. Baptist. Kaya doon ko din nalaman na magkakaiba din pala yung pananaw ng ano diyan ng mga Baptist. Kasi Continue parang for siya 700 meters, then turn left onto kailangan Miguel din yata ng Villarreal gawa Road. yung paniniwala din. Continue for 600 meters, then turn left onto Miguel Villarreal Road. Baka may mga iba ata sir na ano, no? Yung iba-ibang uri ng Baptist pa yung iba. Iba-iba nga. Fundamental Baptist. Oo. Pero kami sir, same lang. Alam niyo sir, mga Victory, CCF, mga paniniwala. Same lang din sa amin. Mga mega church na sikat. Pero ganyan pa man, sa akin kahit na yan tayo medyo hindi nagkakaano sa mga ano lang yan doctrines lang yan sa atin. Pero pare-parehas tayo yung naniniwala sa Diyos. Yun sa akin pare-parehas naman natin na hinahangad ang kaligtasan. So yun, sa akin walang problema doon sa lahat ng religion. Sa akin naniniwala, hindi lahat ng religion
I mean, meron at meron talagang ano din eh. Although sinasabi ng bawat isa, oh, kami ang tama. Oh, sinasabi din nila, hindi, kami ang tama. Eh, sino na yung mali? Di lahat na lang tama, di ba? Di ba, tignan mo sa mga debate. Opo. Di ba, ang pinagdidibatihan naman, hindi, kami ang tama. Di ba, ganun lagi ang pinagdidibatihan eh. Lalo na nung buhay pa si Keep left and continue straight, sino na to? then turn left onto Miguel Si, Villarica Road. ano na yung sikat, Eli Soriano. Ayaw nga. Talagang matapang talaga din yung makipag ano yun, ano? Nga po, nagmumura pa. Oh, nagmumura. Talagang halos lahat ng religion inatake, no? Opo. Ayun nga lang, dahil inatake nga yan niya din ang iglesia ng Cristo ba? Hindi siya ditinigilan eh. Opo, mga iglesia at madalas kalaban. Oo, di rin niya siya tinigilan. Hanggang sa, Ang laman sir ng mga iglesia, no? ang yaman. Kung saan na talaga, nag-boom talaga sila. Dito sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, ano, kasi lagi akong, actually, nanonood talaga ako kay ano, ang pinapakinggan ko yung turo kay Soriano. Totoo, magaling din siya magturo. Turn left onto Miguel Lalo Villarica nung Road. kabataan niya, tuloy-tuloy yung ano niya. Kasi nung medyo matanda na siya, ano na rin, siyempre yung utak kasi natin talaga, medyo nag-ano niya. Nung kabataan niya talaga, dire-diretso din yung bunganga niya. Mas magaling pala siya. No? Hindi alam, magaling siya nung binata siya, nung kabataan niya. Continue on Miguel Hindi siya Villarica nag-asawa. Road for 10 Oo, kilometers. hindi yata nag-asawa yun. Kaso nga lang, yun nga din ang disadvantage sa kanya. Masama na din lahat ng religion sa kanya. Siya din lang ang tama eh. Ganun po pala. Oo, siya din lang ang tama kaya ano din yun sa akin. Red flag din yun sa akin. Pero sir, ako naman, okay, naniniwala naman din ako na yung iba. Tama din naman talaga, hindi lang sa amin. Pero may iba talaga na religion na as in, hindi talaga tama. Yung Hinduism, Buddhism. Ay, yun mga ngayon. Siyempre hindi naman talaga parte ng Kristiyano yun. Oo, yun talaga. Hindi talaga yun eh. Parang para sa akin, hindi talaga sila Mga maliligtas. Buddhist ano. Hindi talaga sila maliligtas kung hindi mo nakilalanin si Jesus bilang Savior. Mga ganun. Yung iba, Baptist, Seventh-day, mga Ay, ang mga nagkakasundo Kristiyano naman talaga. din. Actually, ang kapatid talaga din ng Kristiyano daw is Muslim. Kasi yan, naniniwala din sa Diyos. Sabi. Opo, mas okay mga iba. Kasi iba din yung uri ng kanilang ano kasi. Iba yung pag ano nila kay Jesus, Oo, pag iba. kilala eh. Di ba sir? Hindi daw Diyos. Oh, parang iglesia ni Cristo din ang ano ng Muslim din. Eh. Parang nagkasala daw si Jesus. Tao talaga siya. Pero hindi, buti nga pala sa ano, dahil propeta ang ano nila. Mataas Propeta. nga po nila kay Jesus eh. Oh, propeta ang ano naman si sa ano eh. Ay, hindi Continue on pala. Miguel Villarica Hindi ba Road tinatawag for din 10 nilang Lord? kilometers. Ang Wala. Panginoong ang Panginoong Hesuscristo sa iglesia ni Cristo. Iglesia po? Oo, tinatawag din niya kanilang Ano po sa Lord. iglesia? Pero daw hindi kasi- God. Pero tinatawag nilang Lord. Tinatawag nila. Oo. Oo, tama. Parang narinig ko na nga. Narinig ko nga din. Oo, nino-Lord din pala nila. Dapat ba sa sir na mga iglesia? Ay, what? Hindi ko din alam ang doktrina nila. Kung tinatawag pala nilang Lord, bakit tao pa rin tao? Eh, hirap pa naman pagka may makausap ng ano. Ipipilit talaga yung pagtao. Hindi, ako yung tao. Yun talaga, sa lahat ng membro. Kahit sino makausap mo, ipipilit talaga ha, ng tao. Yung pagkatao ng Panginoong Jesucristo. Wala na talagang hindi mo na maano, hindi, kung parang hindi mo na siya mapasok. Opo. Kasi nagsara talaga. Saan eh. Pero maganda naman sir sa iglesia, ano no? Parang ang sipag nila ano, mga members. Maalaga kaso Oo. sumusobra minsan eh. Saka disiplinado pagka ano. Ano nga sir, ganda yung discipline. Oo, disiplinado. Pagka araw ng pagsamba. Doon ako na gaganda pag ano, isa na siya din para disiplinado nga. Wala yung makakadistract. Yung maganda. Okay yun sa akin din eh. Kasi sinasara, walang distraction, di ba?
para maging disiplinado talaga yung membro Mm. na dumating on time. Yun nga. Malayo pa pala natin, 11 kilometers pa. Traffic pa ata dito sa Manila. Medyo matraffic dito. Kasi mga daan dito sir sa Manila. Dati lang, nag-ano ako dito. Ano na yun? Yung iglesia ni Cristong binutasan namin nun ah. Tama ba yun? Tama ba? Yung sa arena? Opo. Sa Bukawi, exit pa. O parang doon kami nag-exit Sa eh. Marilao tayo nag-exit pala sir. Pwede din naman doon. Kaso mas malapit ata dito sir. Mas malapit dito. Kaso yun lang, matraffic nga lang. Yun nga sabi ng ano, yung naisakay ko dati. Pwede doon, sabi, pero matraffic, sabi, kaya doon kami pinag-exit. Sa Philippine Arena. Sa may Philippine Arena. Mas maganda nga ata doon mag-exit talaga. Mas malayo nga lang talaga. Konti. Dali, dito tayo. Uusad din yun. Sana makahanap kayo sir ng booking. Malabo kasi dito sa area nyo. Wala, parang, ewan ko ba? Ilang beses na rin ako nakarating dyan eh. Wala talaga eh. Sinubukan kong mag-antay ng 10 minutes, mga ganyan. Babot nga akong 20 minutes, wala talaga. Di nagpagapang na ako. Kasi nung daan dito, dahil pang truck. Hmm. Akala ko pag exit natin ng expressway, malapit na, malayo pa pala. Mas ano nga doon, yun nga sa may arena, mas hindi matraffic. Dito nga parang ngayon lang ako dumaan dito yata. Ang ano kasi ng ano, pilit na inaano naman ng kasi ng Muslim na ang huling propeta nga daw kasi yung propeta nila, Muhammad. Ayun nga po. Kaya yun nga yung pinag-ano din nila. Kinikilala nila ang Panginoong Kristo as propeta. Dakilang propeta nga din ang ano nila eh. Siyempre, hindi nila may itatanggi yung ano eh, kasi maraming himala eh. Mga po. Kaya hindi nila talaga itatanggi. Pero hindi siyang huling propeta, sabi. Ang huling propeta ay ang propeta Muhammad, sabi nila. Parang 60 years daw ata. Ilang years bago nila ni Jesus. Yun ang ano nila, ayon sa Quran nila. Ayon 600 years pala. Parang 600 years ata. Ayon sa paniniwala nila. Siyempre, hindi natin ano yan. Dahil mali, magagaling ding debatista ang mga ano ng Muslim. Magagaling kasi nanonood talaga ako ng debate. Yan, debate nila ng Baptist saka din ng Muslim. Seventh-day Adventist saka Muslim. Katoliko saka Muslim na Continue on Miguel napanood Villanueva ko Road halos for lahat 9 yun. kilometres. Kaya nga doon ako nanonood kay Pastor Rian, yung sa Baptist. Tapos kay Brother Camacho sa mga Seventh-day Adventist naman yun. Doon, yung mga apologists na magagaling. Kaya doon talaga ako nakikinig. Pero sa mga pangangaral, sa dami kong nakapanood na
sari-sari dyan. Kasi hindi ako nagre-rely sa amin lang na ano. Ako may respeto kasi ako sa lahat ng pananampalataya. Kaya tinitingnan ko. Kasi na ano ko na ano yan, merong yang sinusunod na aral, kaya yan ang paniniwala. Kaya kung ano yon, gusto kong malaman din. Kaya hindi yung itatali ko yung sarili ko sa ganung ano. Hindi ako yung ano na talagang gusto kong makita lahat ng ano. Kaya yun, medyo nadagdagan din yung knowledge ko. Ayun lang din yan sa mga pakikinig ko, panonood ko. Si Muhammad siya, kiniklaim na hindi talaga Diyos si Jesus. Kaya nga eh. Kaya yung parang argument naman ng mga Kristiyano, mas papaniwalaan nyo pa si Muhammad na hindi naman sila nagpangako ni Jesus kaysa sa mga eyewitness talaga ni Jesus na kiniklaim na Saka siya. ang ano diyan, ang Panginoong Hesukristo mayroong tali ng lahi. Mayroong anong tawag doon? Genealogy. Genealogy. Eh si ano, wala akong mababasa eh. Sabi ng ano Wala kasi po pala. wala daw eh. Hanggang Sabi ng lumitaw. kaya nga sabi ng mga ano, sabi ng mga debatistang Seventh-day Adventist at saka ng ano, Baptist. Doon ko na rin na ano, kasi sila talaga nagbabasa ng Quran din. Eh, ako hindi ko pa kasi nababasa ang Quran, kaya hindi ko rin alam yan. Yun nga po. Pero sila nagbabasa sila, kaya alam nila. Wala daw genealogy yung ano, ang si Muhammad. So, doon pa lang daw makikita na talagang Hindi credible. wala siya. talaga. Oo. Eh si ang Panginoon si Kristo meron eh. Nababasa eh. Tsaka nagpo-promote sila ng violence talaga. Nakasulat sa Bible. Ay sa Quran nila eh. Meron yan? O daw sila, diba? Kung sino mga umu-oppose sa ata. Ay, yung atang patay-patayin yung sila. ano, saryaya na sinasabi nila. Yung may parang narinig ko na ngayon. Yan daw talaga. Sa Quran mismo nakalagay. Parang patayin yung mga Yung yatang saryaya, lo yata yung tawag nila. tama din mo mabait sir na Muslim eh. Hindi naman lahat violent. Actually, oo. Kasi marami din nagtrabaho nga din ako sa Saudi. Oo. Hindi naman lahat. Mabait. Marami bababait din actually. Ayaw din nila sa yung mga gera-gera. Ayaw din nila. ISIS, mga ganun. Ayaw din nila sa ganyan. Opo. Talagang Talaga. ang ano nila, may mga nakakausap ako, mga terorista yun. Yun din ang ano din nila eh. Ang ano nila sa mga ganyan eh. Di ba sabi ko, di ba Muslim ka? Hindi naman pare-parehas ang Muslim. Ang Muslim, naniniwala sa kapayapaan, sabi. Eh, yung sa kanila, terorista na yan, pumapatay tao na eh. So, doon ko na-realize na hindi pa pare-parehas ang paniniwala din nila. Sabi ko. Saka meron yata talagang ano, parang sa Kristiyano ba, merong iba-ibang ano din, pangkat-pangkat din na grupo. Meron yata, hindi lang iisa. Meron yung tatlo yata yun eh. Tatlo ba? Dalawa na. Nakalimutan ko. Tatlo yata. Kaya meron nga ng mga ganun sa grupo ng mga terrorist. Oo. Dami ko rin kasi mga nakasamang Muslim. Ibang lahi sa mga Pilipino rin, mga original na Muslim talaga. Meron
Kasi meron din kasi mga kasama din ako na sila pa yung mas magaling na makipagdebate na wala sa lugar. Mga nag-convert, balik Islam daw ang tawag sa kanila eh. Hindi ko lang masabi din niya. Nag-ano kami. Yung, nag-ano lang eh, yung sabi nga, nagbalik Islam nga doon nila. Tapos, akala mo kung sino nang magdebate sa Panginoon sa Kristo? Siyempre, pinagtatanggol ko din, siyempre, Diyos natin yan eh. Kailanman dapat hindi yan. Sabi ko, pagkano sinasabi ko, dati kong Kristiyano ka, tapos ganyan ka magsalita. Ibig ba sabihin, ganyan pagkakakilala mo sa akin yan dati? Sabi ko. Hindi, dati yun kasi hindi ko nga alam. Sabi, kasi ngayon mo lang nalaman. Sabi, oo, kasi yung nga, tinuturo nga sa kanya, so ibig sabihin, inano ko eh, ngayon nabulag yung yung isip mo. Hindi bro, respeto lang, sabi naman niya. Di, nag-ano na rin ako. Siyempre, respeto, di sige. Respeto lang. Kasi yun ang totoo eh, yung nakasulat sa Quran eh. Doon na, hindi na kami magkakatagpo. Quran yun eh. Wala akong alam dyan eh. Wala akong alam doon sa Quran eh. Kung sabi niya sana sa Biblia, pwede pa. Sige, pabasa natin yung talata. Hindi rin pare-parehas kasi maraming mga nangangaral din doon sa Saudi na ano, biruin mo eh. Buti nga lang, hindi ako umatin doon. Panay daw ang atake na lang sa Panginoon sa Kristo. Kaya nagtaka nga ako, bakit ganun? Sabi ko, ang babait ng iba, sabi ko, ang iba, talagang, ang ano nila, dakilang propeta ang Panginoon sa Kristo, hindi yung gano'n. Nagagawa, ang turo daw puro pang atake na, si Jesus daw, kabit si Maria. Ganun nga daw turo sa kanila. Grabe naman. Ano yan? Sabi ko, parang personal attack yan ha. Personal character assassination na yan ha. Sabi ko. Ginawa ng issue. Grabe yun, sabi. Tunay na Muslim ba yan? Sabi ko. Kasi kung tunay na Muslim, parang hindi ganun yata yung pagtuturo. Sabi ko eh. Kabit daw. Naman teleserye. Oo nga. Ginawa ng issue eh. Tapos yung kumain ng hindi paghugas ng kamay. Malaking issue yan. Ginawa ng issue talaga din ng Muslim yan. Bago lang. Samantalang yun eh. Hindi naman literal na yun. Kaya yun para may ibig sabihin yun. Hindi naman literal na ganun yun. Kaya lang naisulat yun. Ngayon, puro literal yung ginagawa ng Muslim na pang-unawa dun sa Biblia. Pero ayos pa rin dahil tinuturing nilang dakilang propeta ang Panginoon. Taas pa rin tingin nila kay Jesus. Oo, taas pa rin. Compared sa ibang religion. Kaya nga. Kaya sa mga atheist naman. Ay, mga atheist naman, grabe naman yung Talagang Diyos. walang Diyos ang nila. Actually, dumadami na sila. Dami nga kayo sa Oo. napopromote pa ng social media. Oo, may mga social media nga atheist eh. Dami nga sa... Grabe. So, ibig sabihin, lumalaganap talaga ng javelin, no? Okay. Ginagamit yung ganun. Talaga sir, pag end times na nga doon. Kaya nga. Ang gagaling din makipagdebate. Grabe. Meron na, ayun, babalik ko ulit kay Eli Soriano. Meron nga siya nakadebate dati ng atheist eh. Pahiya siya kay Eli Soriano eh. Yung pagiging atheist, kasi siyempre hindi naman siya dating atheist, di ba? Siyempre, napaanib lang yan. Yun, at saka yun nga, isinabuhay na niya yun. Inatake siya ng inatake ngayon na ang sabi niya, mahiya ka naman sa magulang mo, sabi. Ibig sabihin ba,
Ang sabi ng Biblia, igalang mo ang mga magulang mo. Tama ba yun? O mali? Sabi niya. Kung atheist ka, maniniwala ka bang may Diyos o wala? Sabi, pagka sinabi mong hindi tama yan, okay, sige, maniniwala na ako walang Diyos. Sabi, kasi sabi, ito, utos nito ng Diyos eh, sabi niya. Ang dami pang sinabi si Eli Soriano nun eh. Tapos yung kasi medyo bastos na. Inano na sa pagkabastos. Oh. Yung paggalang at pagrespeto ba sa kapwa mo? Tama ba o mali? Sabi. Kasi turo din yan ng Diyos, sabi. Pero kung gawin siguro tong kalsadahan to, medyo bibilis no. Hmm. Hindi pa masyadong traffic ngayon. Mabilis pa ito. Pag magkaroon tayo ng gasolinahan, ano muna tayo? Naihina ako. Naghahanap sana ako nung medyo malapad-lapad at makatabi. Wala naman. Ay magagalit yung mga nakasunod sa atin. Ito, gasolinahan pa rin. Continue on Miguel Villarica Road for 6 kilometres. Naku, wala CR2. Wala, walang ano. CR yun. Sarado.
Ay, hindi meron. Ngayon, Sayang. Ah, ito na lang. Ito na lang sir, pwede to. dito. Oo. Ang magagawa, emergency. Kakadaan naman sila eh. Ah, thank you sir.
Continue on Miguel Villarica Road for 5 kilometres. Musta ka na dyan, Han? Musta pasada mo? Salamat sa love letter mo sa amin. I love you. Ingat ka lagi. Honey ko. Sorry po.
Masikip kasi yan doon. Kaya Hmm. matraffic. Ayun, natapos. Hanggang dito lang din pala. Tapos din. Natapos din. Hindi pala. Nagdod. Continue on Miguel Villarica Road for 4 kilometres.
Continue on Carriedo Street for 2 kilometers.
Grabe pala traffic nito. Ah? Oo. Hindi ko rin kasi naalala. Saka kung ano, nung nakalikot na tayo, saka nung pumasok sa isip ko na. Pero pag lagpas ng crossing, tuloy-tuloy. Ayan. Intersection. Bagay pag natapos na siguro ang ginagawa dito, mag-aayos na rin siguro ang katrapikan dito. Pero parang yan lang naman ang ginagawa. Kahit na walang ginagawa. Ah, talagang traffic signal. Ah, grabe. 1 hour and 34 minutes na tayo. Nasuong na talaga natin ang traffic.
on Cariano Street for 1 kilometre.
Continue for 400 meters, then turn right onto San Ignacio Street. In 200 meters, turn right, then in 10 meters, keep left at the fork. In 90 meters, turn right. In less than 10 meters, keep left at the fork onto San Ignacio Street. In 70 meters, turn left onto F. Cadiz. Continue for 900 meters, then turn right. Butas pala to. Kasi hindi, ano mo na ito, hindi makikita eh. Kaya nga, dapat tinatakpan nila yan agad. Kasi hindi mo talaga makikita pag doon ka pa. Mabibigla ka na lang. Parang may mataas na apps na may lubak, may butas pa. Oo. In 100 meters, turn right. In 80 meters, turn right. In 100 meters, turn left. In 80 meters, turn left. Nakakalimutan.
arrive at your destination. Yan lang sa kapakan. Bago umakyat. Kasi ibig sabihin, lapit lang ang church nyo sa bahay nyo. Wala no? Opo, sa taas. Walking distance. Kasi mapinser yung church namin. Kasi, guys, sir, malayo ba yung church? Malayo. Kailangan ng sasakyan. Kasi maliliit na. Kasi mga maliliit na church lang na local church. Hindi yung mga mega church namin. Bago lang po yung church namin. Pero dyan na lang sir sa mga local sasakyan. Pwede naman ito. Bandang kanan ba yun? Bandang kaliwa sir. Church namin. Bandang. Ito nata dyan. Space naman. Oo, meron. Kahit na may kasalubong naman kasya. You have arrived at your destination. Saan wala? Ito mismo Browns. Ito. Pero, Yan, dito parang makapagputos kayo dito po. hindi pa nag-reverse sir. Kaya kung gusto nyo, i-add natin. Iyan na lang ba din sir? Kaya i-add o... Gcash pa rin sir. Naka-Gcash po. Sir, ito na lang sa back. Sige. Lens mo. Sige po. Salamat. Salamat, Gernes. May nakakad. Hindi naman tayo nakakad. Sige, pwede na po. Actually, mayroong nakasunod sa atin. Hindi siya kasya, malapad pala to. Ano siya, yung bagong Hilux. Ay, ano? Ace. Malapad. Okay, ingat, God bless. Thank you. Yan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless po. Paalam po muna. Pansamantala po. At gagawa na po natin na separate video ang ating susunod na mission. Paalam po.